ano. Saan po kayo dito ba, sir? Phase 3. Phase 3? Opo. This is it. Wala ka ng ballpen? May ballpen ka? Wala. May tinaw tayo eh. May tinaw tayo. Sino katabi doon? Hey! Ito na. Opo. So, yan. Kagabi ko pag ginugugol sa Paradise. Comes to safety. Automatic yung mirror pa. Isa pa, madali siyang matutunan. Unlike sa manual, marami kang pwedeng i-consider. Kailangan mo kumuha ng tempo, kukunin mo yung mga ibang basic ng uphill, downhill. Oo nga. Ganun. So ito, hindi na siya kailangan na kukunin mo yung tempo ng uphill, downhill. Kasi pagka in-engage mo into drive, automatic na pwede ka nang mag-apak sa gas, then dire-diretso na siya. Yun yung kagandahan ng automatic, no? Tsaka depende din kung anong meron ka ng sasakyan. Kung matik ka na, bakit magmamanwal ka pa? Ano yung meron? Para at least hindi na malaki yung... Yun yung pinagtatalo na namin, sir. Sabi niya gusto niya magmanual, matik yung sasakyan niya. Pero diba? siya naman ang nanalo. Ito, automatic tayo ngayon. Ayan. Tsaka nga po, sa ibang bansa, pag kukuha ka ng unang sasakyan, automatic yung i-recommend sa'yo. At saka sir, ang kagandahan ng automatic, hindi ka pagod, no? Yes po, hindi ko. Oo, at saka lalo na kung meron kang Alzheimer's. Alzheimer's? Oo, kasi diba, ang dami mo tatandaan kasi pag manual. Like pag automatic, up and down, ang tatandaan mo lang D, B, park, neutral. So yun lang yung kagandahan pag matic. Tapos sir, idagdag mo pa yung mga road signs. Yes po. Diba? Yes, kaya nga talagang pakadami. Pag driver ka, hindi ka lang sweet lover eh, no? Kailangan maano rin ang utak mo eh, kasi ang dami mo tatandaan. Nakasteady yung mga kamay. Hindi pa tayo nagsisimula, tinuturuan na tayo ni sir. Signal lang. 10 meters, 15 meters. Downhill. Mag-signal na po, no? Bago kalinig ko, 15 meters, estimate. Naka-signal ka. Okay. So, kailangan magaling ka rito sa tansyahan ng kilometro. Oo. Estimate na. Estimate. Ito sir, anong estimate ba dyan? Diyos ko po, nakakaano ito mga pakurba. Dito tayo kasi maraming kurbada. Ayun. Tapos yung terrain, marami tayong pwedeng daanan ng mga terrain. Uphill, downhill. Uphill, downhill. Ayan, oo. Kaya pala dito yung napili nyo, sir, no? Mga kurbada. Kurbadang daan. Okay, dito na tayo. Okay. Yun. Let's start! Ako, ikaw. Ba-topic tayo? Ikaw naman. Sige. Bago ka sumakay sa isang sasakyan, kailangan malaman mo yung basic ng maintenance. Ayun tinatawag na reactive maintenance. So basic na mga parts ng sasakyan na kailangan mong tandaan bago mo siya paandarin o bago ka sumakay, no? So Okay, una yung tinatawag nilang globe baguettes. So yung globe baguettes, kada letter nun meron siyang corresponding meaning, no? So start with letter B. Battery. Battery. Okay, sa battery kailangan hindi maalog yung mga terminals. Kailangan mahigpit na mahigpit, no? So ito po yung battery. Yes po, battery. Ito yung positive, Okay. negative, no? Apo. So bakit kailangan meron siyang takip para hindi siya accidentally magdikit, no? Nagdikit yan, no? So yung ganitong klaseng battery is low maintenance. Low maintenance, ibig sabihin meron siyang lifespan. So every 2 years, magpapalit ka na ng battery. Okay. Kung lalagpas siya sa 2 years na lifespan niya, bonus na sa may-ari yun. Okay po. Any brand naman, sir? Yes po. Any brand. Basta ganitong klase. Low maintenance yan. 2 years lang ang lifespan ng battery niya yan. Okay po. The next is lights. So lahat ng lights, no? Gumagana. Signal light, daytime running light, headlight. Okay. Headlight, signal light. Signal light,
daytime running light, headlight. So daytime running lights ginagamit natin tuwing dadaan tayo ng EDSA. Bakit? Kasi yung mood at saka yung mood ng ilaw nagbabago. Mula sa maliwanag biglang dumilim kasi dumadaan tayo sa mga tunnels, underpass, di ba? So kailangan nating nakabukas yan kasi once na nangnita yung mga personahe ng MMDA, maaari tayong mahuli pag hindi nakabukas yung daytime running lights natin. All the time po sir. Yes po. Pag EDSA, dumadaan tayo ng EDSA. O di kaya tumatakbo tayo papunta ng probinsya, malayo yung biyahe natin. Pag long drive, kailangan po nakabukas yung ating daytime running lights. Yes po. Tandaan natin sa ilaw, tuwing magbabago yung mood ng ilaw, halimbawa mula hapon tapos magagabi na, check mo muna siya bago ka dumiretso sa biyahe, no? So titingnan mo lahat ng mga ilaw, signal lights, headlights, brake light doon sa likod, then plate light, kailangan yon kasi pag gabi tapos may pundidong ilaw tapos tumatakbo ka, merong mga huli sa gabi, so bawal po yung may pundido o yung kulang yung ilaw mo. Halimbawa kasi pag ito lang yung gumagana, ito hindi, tapos mula sa isang tawag nito, madilim na lugar, akala ng motor na ang kasalubong niya is motor din, no? Tapos dito siya banda, no? Nag-overtake siya, dito siya banda. Di sumapol dito sa bandang pundido na ilaw. So makakakos ng disgrasya po yun. So kailangan po ganado lahat yung ating mga ilaw. Okay? Then next is oil. Ito yung tinatawag na dipstick. So dito natin malalaman kung gaano karami ang langis ng ating makina. Okay? So meron siyang maximum, meron siyang minimum. Okay. Okay. Yan, ito sir. Yung... Lagi po ditong naka-maximum yung ating langis. Pag umaandar na siya, so bumababa, kung titingnan mo yung dipstick, halimbawa dito na siya, okay lang po yun kasi na-distribute na po yung mga langis doon sa pinaka-parts ng sasakyan. Pag nakapatay po siya or nakatulog yung ating makina, no, mula sa gabi, kinabukasan, huwag mo muna siyang pandarin para accurate mong makuha yung rami ng langis. No? Kung halimbawa hindi pa siya umandar tapos nandito na, so kailangan mo nang magdagdag. Kasi pag umandar na siya, dito na siya, banda. Okay. So nasa ano na siya, nasa pinakamababang part na siya. So sa ganun na status ng langis, maaaring mag-overheat yung iyong makina pag wala ng langis yun. Kulang yung langis. So pag papaandarin mo tuwing umaga, check mo muna, itingnan mo kung andito pa ba. Okay? Then, Bali yan yung pinapalitan pagka 1,000. yes po, ito po yung pinapalitan natin. 1,000, 2,000, ganun. So PMS, dadalhin mo siya sa kasa. PMS. Yes po. Yung maintenance service. Then, next is sa TDC po natin, ano po yung natutunan? W. Water. Yes, okay, very good si ma'am. Okay. Low bagets. Sa water, Ito yung water. yes po. Ito po yung radiator natin. So dito po yung nakalagay, dito po nakalagay yung coolant or water na tinatawag. Kasi yung dating mga sasakyan, yung mga lumang sasakyan, gumagamit lamang sila ng tubig. So ngayon is meron naman tayong mga bagong imbensyon para mag-prolong yung life yung makina natin, ano. So yung mga mechanical engineer naka-invento na ng coolant. So coolant na po nilalagay, hindi na siya water na solid na water. Meron na siya mga additives. So dito na nilalagay yung coolant. Nandito yung kung gaano siya karami. Nandun sa pinakailalim, meron siyang level, meron siyang full, tsaka meron siyang low. Okay, nakikita niyo po yung parang kulay pink. Opo, sir. Yung po yung coolant. So dito tayo naglalagay ng coolant. Kailangan hindi siya Radiator cup. radiator cup. Isa pa. Radiator cup. Radiator cup. Kaya hindi siya kailangan na bubuksan-buksan mo, no? Para i-check kung meron siyang laman. Dito lang po tayo titingin sa reservoir. So dito, pagka halimbawa nag-leak
yung radiator cup mo, para kang nagpakulo ng tubig na lumabas yung pressure. Pag lumabas yung pressure, mainit kasi ang part na ito, matutuyo, lumalabas yung coolant, no? Hindi na siya makakapag-produce ng tubig doon sa loob ng makina. So may pressure na lumabas yung tubig, mag-overheat na yan ang makina mo. So kailangan ito ay hindi nag-leak. Kasi pag nag-leak ito, PMS na po agad. yes po, kailangan mo nang ipa-check sa kasa. Then next is brakes. So sa brakes, ito yung reservoir ng brake fluid. Brake fluid. So nasa mataas na, nasa maximum lagi ang level ng yung brake fluid. Pag bumaba na siya, nasa pinakailalim na yung brake fluid, ibig sabihin nag-fade or napudpud na yung brake pad mo. Isa lang po ibig sabihin pag bumaba yan. Okay. Napudpud na yung brake pad mo. Meron din siyang indicator doon sa loob kasi meron itong sensor. Ito po yung sensor niya. Sir, bali standard po yan sa mga ano? Yes, mga bagong sasakyan. Standard po ito sa mga bagong sasakyan. So ito yung sensor niya. Pag bumaba ito, iilaw yung icons doon sa loob. Icon. Okay. So ibig sabihin, magpapalit ka na ng brake pad kasi napudpud na. Ito lahat yun, sir, yung papalitan? Hindi po. Yung brake pad lang po yung papalitan natin. Sa may gulong? Yes po. Dito po. Tatanggalin natin yung gulong. Nandito yung caliper. Ito yung caliper niya. Nandiyan yung brake pad. Brake pad. Nandiyan yung brake pad. So papalitan lang natin ito. Mababa na. Huwag natin baka anuhin natin, ay sabihin natin kulang na yung brake fluid. Bibili ako ng brake fluid, lalagyan ko. Yun nga, nasa isip ko kanina. Hindi pa siya kailangan na dadagdagan. No? Papalitan mo lang yung brake pad. Pag napalitan na, makapal na, babalik ulit yan pataas. Tapos sir, pag ganun yung scenario bumaba, possible na hindi gumana yung brake? Yes po. Maaaring mag-ano na siya, bakal to bakal. Napudpud na yung asbestos na dumidikit dun sa rotor disc. So matigas na yun? Yes po, matigas. Tapos, pag-check, maintain ng brake, then brake fluid, kailangan mong tingnan itong mga hose, itong mga copper tube hose. Baka kasi mayroong mga leak. No? Halimbawa, nagpalit ka na, ganun pa rin yung scenario. Nag-indicator pa rin siya doon sa dashboard. So, ibig sabihin, merong leak yung brake fluid mo. May pumutok na hose. O di kaya may naputol na copper tubes. Okay po. Okay? So, yun ang brake. Kasunod ay accessories. Okay, accessories. Wiper blades. Kailangan ito ay hindi malutong. Kasi pag malutong, hindi na siya mag-aanong nakakalinis ng... Okay po. Dapat ganito kalambot. Yes, ganito kalambot. Pag malutong na siya, hindi na siya... Scratch pa yung masisira pa yung salamin. Windshield. Okay, sir. No? Then, kasama sa accessories yung busina, horn. Okay. Andito yan. Andito panda. Hindi natin makita kasi may cover. Okay po. So horn, then early warning device. Kailangan din natin dalhin yun. No? Early warning device, mga flashlight, emergency kit, medical kit. Kailangan natin yan. No? Then, kasunod ay gas. So sa gas, dito tayo. Ito yung pihitan. Bubuksan mo. Opo. Yung gas. Yung sa hood naman, ito. Okay po. Okay? Sa mga bagong sasakyan, may nakalagay na unleaded. Meron mga sticker na kagaya nito. Para ma-remind din yung... Para ma-remind yung pump boy na kailangan mong unleaded. kailangan yung gas is unleaded. Okay? Tapos yung fuel cap kailangan matigas or nakalock. Yan, ibig sabihin nakalock yan. Okay po. Hindi siya moist. Yan. Napansin mo? Para siyang may pressure May pressure siya. So ganun ang mangyayari pag halimbawa ang yung fuel cap is sira na, ano? So imbis na makatipid ka ng gasolina, hindi ka nakatipid kasi yung gasolina natin, lalo na unleaded, merong alcohol content, di ba? So pag exposed sa open air, nag-evaporate mabilis. Kasi mabilis siyang
mabilis siya natuyo. No? So, kailangan hindi leak, walang leak yung fuel cap mo para iwas pagkasayang ng gas. Okay? So, ganun ang pag-check ng gas. Yung early warning device, ito yung mga early warning device natin. Ito yung sample, early warning device. Meron cone, meron din ganito, reflectorized. So pag halimbawa naplatan ka, 5 meters mula rito sa dulo ng dulo ng sasakyan. Yan, 5 meters. So estimate lang. 1, 2, 3, 4, 5. So dito mo ilalagay ang early warning device. Okay? Yan. So 1 foot mula dito sa gutter. Dito sa may dito sa may linya. Gutter ng gutter ng kalsada, no? 1 foot. Yan, 1 foot. Okay? Pwede din po ito. Pwede rin ito. Isa rin ito pwede. Okay? Then, gas and electrical. So sa electrical, mga wires natin kailangan naka-fix. Hindi naka-usli yung mga wire. Lalong-lalo na doon sa loob ng makina. Tagal na yung mga wire. Nakalabas yung mga wire. Pansin niyo yung mga wire? Naka-hose. Hindi siya kailangan na nakalabas yung wire kasi pag halimbawa nadikit dito sa mga maiinit na part or nakiskis doon sa may nagbabibrate na part, natanggal yung mga insulator, yung mga nakabalot na parang rubberized, tapos dumikit kasi pag nadikit yung positive sa negative, maaaring mag-spark yung wire. So isa siya sa dahilan bakit nasusunog yung mga sasakyan, no? So yun ang ating letter E, electrical. Or isa din sa definition ng letter E ay engine. Okay. So ito yung engine. Bali ito yung pinakapuso ng sasakyan. Andito lahat. Ito po? Yes po, ito. Yan. Pati yung nasa ilalim. So ito yung pinakapuso ng sasakyan. Pag wala ito, walang sasakyan na tatakbo. Okay, basic po, no? So sa engine kailangan wala ka tayong nakikita mga leak ng langis, lalo na dito sa top head. Ito po yung top head na tinatawag, no? Dito po yung top head. Kung dito po ay may nag-leak na, tapos tumulo rito sa parang may manifold. Ito yung manifold. Dito yun dito binubuga ng makina ang sinunog na gasolina. So dito mainit ito na part kaya may sign siya na ganyan. Don't touch. So pagka may leak tapos tumulo rito, uusok hanggang ito ay magliyab. So ito yung maging dahilan din ng pagkasunog ng sasakyan. So pag may nakita tayong mga leak or mga moist ng langis, paayos na natin, baka kasi mas lumala pa yung problema. Okay? Engine. Tapos tires, letter T. So sa tire, inner, then outer. Outer dito. So pag napudpod ang outer, makapal pa ang inner, ibig sabihin disalign yung sasakyan, yung gulong, no? So pag disalign ng sasakyan, meron tayong mga shop or meron tayong mga kasa na nag-align, electronic yung gamit, no? Computerized yung gamit. Dadalhin lang natin yan doon. Sila na bahala ang mag-ayos. Okay? Expiration. Okay, paano malaman? No? So dito merong nakasulat kung kailan ginawa ang gulong na ito. Okay. Ito. Ginawa siya year yung dulo 09/21. September 2021. 2021. Okay? So 10 years ang expiration ng mga gulong. So magbibilang ka ng 10 years pag i-expire na siya. So pag nag-expire ang isang gulong, hindi na siya safe kasi anytime pwede siyang pumutok, no? Pag umabot ng 10 years, huwag mo nang asahan na in good quality pa yung gulong mo, no? So kailangan pag 10 years papalitan mo na siya. Then every month i-rotate mo siya.
So, yung nasa harap, lalagay mo sa likod. Yung nasa likod, lalagay mo sa harap. Yung part na ito, yung nasa harap, ito yung stress masyado na gulong. So dito yung una, sa apat na gulong, itong dalawa yung unang mapupudpud. Kasi pag liko, babada, so ito siya masyadong na-stress talaga ito. Bali, ganun lang siya yung swap nila. Yes po. Every month. Para pag nagpalit ka ng gulong, apat yung papalitan mo. Hindi ka magpapalit ng dalawa lang. Kasi pag inabutan ng expiration yon, tapos ito lang yung pinapalitan mo, pag nagpapalit ka, dapat apat. No? So para equal yung pagkapudpud, rotation yung gagawin natin every month. Okay? Di po yung sa tire. Then, sa self. Okay? Mentally at saka physically bago mag-drive. Okay? So bawal po yung may emosyon pag-drive. So bawal ang broke? Yung mga mag-asawa, nag-aaway. So yun po yung nagiging cause na nagka-aksidente. Nag-aaway. Tapos physically, wala tayong nararamdaman sa parts ng ating katawan, no? Pag nagda-drive, walang mga Nabanggit pa naman ako kanina. lahat po yung parts ng ating katawan is gumagana pag nagda-drive, no? Opo. Doon tayo sa loob. Okay? Walang questions dito? Wala, sir. Okay. Yaba.